Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang gusto kong talakayin sa maikling oras na ito ay tungkol sa mga gawain o tinatawag na salasatu asbabin yukaffirullahu bihaz zunub. May mga tatlong gawain sa relihiyong Islam na magiging dahilan upang burahin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan ng isang tao. Sa hadis ni Abu Hurairah radiyallahu an, kalugdanawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, ala adullukum ala yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi ko ba ituturo sa inyo o nais nyo bang malaman, sabi ng Rasulullah, na ituro ko sa inyo ang mga gawain na kung saan ito ay nakakapagbura sa ating mga kasalanan. Pagbubura ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan ng tao, wa yarfa'u bihi darajat, at itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga antas ninyo. Ibig sabihin, double purpose ang mga gawain na ito. Bukod sa pagbubura sa ating mga kasalanan, ay itinataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng sinumang tao na gagawin niya itong tatlong bagay na ito na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga sahaba, qalu bala ya Rasulullah, naam ya Rasulullah, ituro mo sa amin yung tatlong gawain na yon na mabubura ang aming mga kasalanan at itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang aming mga antas. At dito na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unang-una sabi niya, isbagul wudu'i alal makarih. Gawin mong perpekto, mahusay ang iyong pagsasagawa ng ablution at mababasa lahat ng mga dapat mababasa. Itong tao na ito na makamit niya ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagtataas sa kanyang antas, ito yung tipo ng tao na kahit napakalamig, dumaranas siya ng kahirapan, inaantok, napapagod, nilalamig, pero pinagsusumikapan pa rin niya na makumpleto niya ang kanyang ablution. Mashallah. Ibig sabihin, di ba sa madaling araw, Salatul Fajr, talagang napakalamig ng panahon sa araw na yan o sa oras na yan. Pero, ang taong nasa kanya yung pagkamit niya, paghangad niya sa gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na mabigat ng kanyang katawan, kahit na napapagod, inaantok, nilalamig, pero ginagawa niyang perpekto pa rin ang kanyang pag-ablution dahil sa paghangad niya sa gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ginawa mong maayos, lubusan ang iyong pag-ablution, isa sa reward niya ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga kasalanan at itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong antas. So yun ang unang gawain na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kinakailangan na may saayos ng isang tao ang kanyang pag-ablution every time na siya ay magsasala. Pangalawa, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay wa kathratul khuta ilal masajid, ang pagpaparami ng hakbang papunta sa masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang tao na napaparami ang kanyang hakbang papunta sa masjid upang siya'y magsala, ang bawat hakbang niya doon ay may reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung kahigitan ng isang tao na meron siyang oras na maglakad siya papunta sa masjid sapagkat bawat hakbang niya papunta sa masjid ay kinakount ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun na may natatanging gantimpala doon. So isa ito sa gawain na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag pinapanatili ng isang tao yung pagpaparami niya ng hakbang papunta sa masjid, pinapanatili niya ang kanyang pagsasala kasi yun ang pinaka-point nun eh. Pag nagparami ka ng hakbang papunta sa masjid, that means pinapanatili mo yung pagsasala mo, pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ginawa mo yan ay makamit mo ang pagbubura ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kasalanan at itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong daraja, ang iyong antas dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At pangatlong gawain na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nakakapagbura ng kasalanan at nakakapagtaas ng antas natin ay wantizaru salati ba'da salah. Yung pag-abang ng tao sa susunod na sala pagkatapos niyang isagawa ang naunang sala. Isa rin to sa mainam na gawain, mga kapatid,
na halimbawa kapag meron tayong mga pagkakataon, yung mga bakanting oras natin, nasa masjid tayo, nasa bahay dasalan tayo, kapag alam natin na wala naman tayong ginagawa, ay mainam sa isang tao na mananatili ka doon at hintayin mo ang susunod na wakto, susunod na salah. Mainam na gawain ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala yun. Nang sa gayon ay mapanatili niya ang kanyang koneksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung baga sa naglalaro, hindi na puputol yung momentum ng isang tao na tapos na siya magsala. Halimbawa, nagsala na siya ng salatul duhur at yung oras niya mula salatul duhur hanggang salatul asar ay bakante siya. Ang ginagawa niya ay nananatili siya doon upang hintayin niya ang susunod na wakto. Gayon din, yung isang tao na nagsala siya ng salatul maghrib, at hindi mo na siya lumabas ng masjid, hindi niya sinirang kanyang wudu, kundi hinintay niya na darating ang ikalawang wakto, ang salatul isya. Nananatili siya doon sa masjid. Isa ito sa mainam na gawain ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag ginawa niya ito ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan at itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang antas. At pagkaraan, banggitin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mga bagay na yun, ang sabi ng Rasulullah, pazalikumur ribat, pazalikumur ribat. At yan ang inyong ribat, sabi ng Rasulullah, at yan ang inyong ribat. Anong ibig sabihin ng ribat? Ibig sabihin ng ribat, ito yung gawain o sistema pagdating ng jihad, may mga tao na itinalaga sila upang magbantay sa hangganan ng mga Muslim. Ibig sabihin, may mga mujahidin na sila itinalaga sa boundary ng mga Muslim at sa mga hindi mananampalataya. At hanggang ngayon, may mga kapatid tayo na naka-assign sila sa mga lugar na yun. Sila yung nagbabantay doon sa mga boundaries na yun upang masecure nila ang kapayapaan at kaligtasan ng mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala habang sila'y natutulog, nagpapahinga. Hindi natin alam na may mga mujahidin pala na nagpupuyat upang bantayan tayo, upang masecure ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Yan ang tinatawag na ribat. At isa ito sa mataas na, pinakamainam yung gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa isang uri ng jihad kapag ang isang tao nandun siya sa boundaries na yun upang bantayan niya ang lugar o community ng mga kamusliman. So sabi ng Rasulullah, pagkatapos ay banggitin ng tatlong gawain, yan ang inyong ribat, sabi ng Rasulullah. Anong ibig sabihin? Hindi man ito ina-apply sa jihad, pero sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yan ang pagbabantay nyo sa inyong sarili upang hindi makapasok ang waswas, ang udyug o bulong ni Satanas sa atin. Kapag ginawa mo itong tatlong bagay na ito, ibig sabihin nun, pinoprotektahan ng isang tao ang kanyang sarili laban sa masamang waswas ni Shaitan, masamang bulong ni Shaitan sa isang tao. Kasi just imagine, kapag inayos mo yung ablution mo, nagparami ka ng hakbang papunta sa masjid, nananatili ka sa masjid para hintayin ang pangalawang wakto, itong tatlong gawain na ito ay, ibig sabihin, nananatili yung momentum ng isang tao sa pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi napuputol. Walang lugar si Satanas o si Shaitan upang udyukin niya ang isang tao na nananatili dito sa tatlong gawain na ito. Kaya sabi ng Rasulullah, yan ang inyong ribat.